Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sino pong gustong mabless? Amen. At lalong mabless ng mabless Amen. sa araw na ito? Siyempre tayo pong lahat, mga kapatid. So narito na naman po tayo upang makapaghayag ng salita ng ating Panginoon. So mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon, nahayagan natin ay mababasa natin sa Efeso chapter 3 verse 20. No, Efeso kapitulo 3 versikulo 20. It says, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Purihin ang salita ng ating Panginoon na nabasa. So, makikita natin dito, mga kapatid, na tinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos na merong tayong kakayahan o meron tayong kapangyarihan na Kanyang ipinagkaloob upang maisagawa po natin ang lahat ng kalooban at higit sa lahat ang mga layunin na inatang niya po sa atin. So kaya pinamagatan ko pong itong the manifestation of the Holy Spirit. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po kayong Diyos na buhay. Ama, narito na naman po kami upang ikaw ay mapurihan. Sa oras na ito, itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Ang makita, marinig lamang ang Panginoong Jesucristo sa aking buhay. Ama, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, mangusap ka, mag-reveal ka sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang mga spiritual eyes, spiritual ears, higit sa lahat ang spiritual heart namin, upang lubusan namin maunawaan kung ano ang kalooban mo sa amin sa araw nito. Kaya ang lahat ng ito, Ama, kiniklaim na namin katagumpayan, the victory, the banner sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So sabi nga natin, ang ating paksa ay the manifestation of the Holy Spirit. Kapag sinabi po natin Holy Spirit, ito po ay isang persona ng ating Panginoon. No, ito po ay siya ang Diyos. Siya po ay may damdamin, siya po ay may kalooban. No, yan po ang banal na Espiritu, siya po ay may isip. So kung titingnan po natin, parang pareho din po ng tao. Pero higit po yan sa tao dahil po siya ay Diyos. So ganyan po pala ang banal na Espiritu. No, meron siyang kalooban, meron siyang damdamin, meron siyang pag-iisip. So sabi sa ating paksamang kapatid, the manifestation of the Holy Spirit. Pag sinabing manifestation sa ating pag-aaral, mga kapatid, ang manifestation sa Greek, no, ay tinatawag pong ekdilosi. Ekdilosi sa Greek, sa kanilang salita. So it means, sa Tagalog, ito po yung pagpapakita. It means, ito po yung pagpapakita. No, at kung bibigyan po natin kahulugan sa ibang kahulugan nito, no, yung synonym, ito po ay nangangahulugang pagpapahayag, no, demonstration, illustration, testimony, at magpakita ng ebidensya. So kung titignan po natin, mga kapatid, the manifestation of the Holy Spirit. So ang banal na Espiritu pala ngayon, mga kapatid, ay nagpapakita, no, nag-i-illustrate, nagde-demonstration, nagti-testimony, at nagpapakita at nagbibigay ng ebidensya. So ang ganda po pala ng gawain ng ating Panginoon. Hindi lang po pala siya taga-comfort, taga-turo,
protection sa atin, no, kundi ito ay nagbibigay ng kapahayagan sa atin, mga kapatid. Kung pag-aaralan po natin, mga kapatid, sa Holy Bible o buhay o banal na salita o banal na aklat ng Diyos, pinapakita dito na dapat magmanifest ang banal na Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. So yan po ay katuruan ng ating Biblia, mga kapatid. Bakit? Para sa ikabubuti ng lahat o ng ating lahat o ng bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo, mga kapatid, kung titignan din po natin, ito ay nahayag sa practical na paraan, no, upang maipaabot kung ano talaga ang layunin ng ating Panginoong Diyos sa atin. Pag sinabing practical, no, kung titignan po natin ang practical, no, talagang o particular na paraan, ito yung tinatawag na persona, yung sarili. So it means, ang naghahayag dito ay may persona at may sarili. Kaya hindi po natin mapipigilan pala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil pala siya, yung ganang sarili, yung ibig sabihin, yung Panginoong Diyos amang makapangyarihan sa lahat, siya po ang may kilos, siya po ang may gusto, siya po ang nagbibigay, siya po ang naghahayag sa atin nito. Kaya po pala, the manifestation of the Holy Spirit, mga kapatid. Sabi ko nga, para sa ikabubuti ng lahat. No, at ito ay tulong din, no, kung sino pa hindi nakakalam, ang manifestation of the Holy Spirit ay tulong ito sa ating gawain. Sa iba't ibang sekta, sa iba't ibang churches, no, sa iba't ibang mga iglesia, para maging matatag ang mga relasyon ng bawat isa dito. No, lalong-lalo na sa isang simbahan, sa isang church, para po magkaroon ng matibay na pananampalataya, mapuspos ng pag-ibig ng Diyos, kailangan po tayong mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, pag tayo napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, yan po yung tinatawag nating one in Spirit. Hindi tayo iba-ibang Espiritu na nandito. No, kung tayo ay nagsasama-sama mga anak ng Diyos, tayo mananampalataya, iisa lamang po yung Espiritong nasa atin. Ito yung Espiritu ng Diyos, ng punong-puno ng pag-asa, ng pag-ibig na ibinibigay sa atin, mga kapatid. Amen? So tinatawag natin building relationship sa isang gawain, sa isang church. No, nagkakaisa, nagtutulungan, nagdadamayan. Yan po yung talagang manifestation ng banal na Espiritu ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, nais ng Diyos na ang banal na Espiritu niya ay mag-manifest sa bawat isa sa atin. No, nais ng Diyos na mag-manifest, na magbigay ng supernatural manifestation sa ating buhay. Nais ng Diyos, mga kapatid, no, sa mga nasa online din, nais ng Diyos sa araw na ito ay magbigay siya ng supernatural manifestation sa ating buhay. No, kung di pa po tayo nakakaranas nito, kung di pa po natin nararanasan nito, mga kapatid, nais ng Diyos sa araw na ito ay maranasan natin ang supernatural manifestation of the Holy Spirit. So paano mangyayari ito, mga kapatid? Siyempre, kailangan unang-una, nasaan man tayo, kami, nandito na kami, physical, harap-harapan kami. Tayo pong nasa online, nasaan ka man, kung nasa private ka, focus. No? Focus sa salita po ng ating Panginoon, kung ano po yung sasabihin niya sa araw na ito. Focus po tayo. Panalangin po natin sa Panginoon na i-empty vessel niya po tayo sa araw na ito. Ang banal na Espiritu niya lamang ang siyang mag-manifest sa atin sa araw na ito, mga kapatid.
Focus on Jesus. Focus on God. Focus on Holy Spirit. Hallelujah. So ngayon mga kapatid, sino po ang nais makaranas ng manifestation of the Holy Spirit na supernatural? Siyempre, amen. Big amen and amen and amen. Kasi ang linaw-linaw ng banal na Espiritu ay kailangan natin maranasan sa ating buhay. Para magkaroon po tayo ng powerful prayer. Para po yung mga hindi natin na-answered prayer ay ma-answered ayon sa kalooban ng Diyos. No, mabigyan ng katagumpayan ang bawat layunin o ang ating mga buhay o yung aspeto ng ating buhay. No, mabigyan ng tagumpay kung di pa tayo nananagumpay mga kapatid. Sa pamamagitan ng manifestation of the Holy Spirit, magtatagumpay po tayo. But, note mga kapatid, hindi po basta-basta na nararanasan natin ito, kundi po talaga tayo nakapokus sa ating Panginoon. Kaya unang-una mga kapatid, focus on the Word of God. Focus on the manifestation of the Holy Spirit. Amen? So paano po yun, Pastor? Una, dapat po ito ay mahayag sa atin. Yan po yung tinatawag nating baptizing of the Holy Spirit. Nung po tayong tumanggap na sa ating Panginoon, mga kapatid, instant, no? Ito po yung tinatawag na dwelling of the Holy Spirit. Indwelling. No, ito po yung indwelling, ito po yung instant na tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo, instant na nasealed tayo by the Holy Spirit. Pero ang gusto pa ng Diyos, kahit nakasealed na tayo sa banal na Espiritu, hindi lang sa manatili na ganun lang sa atin. Gusto ng Diyos ito ay magtrabaho. Ito ay ma-work it sa ating buhay mga kapatid. Gusto ng Diyos na maranasan natin. Bakit? Kasi gusto ng Diyos sa araw nito ay makaranas tayo ng supernatural manifestation of the Holy Spirit mga kapatid. Amen? Amen. Bakit? Kasi kung titignan po natin ang baptizing of the Holy Spirit mga kapatid, no? Talagang ito po ay hayag po sa bawat isang mananampalataya. Ito po ay talagang gusto na maranasan ng ating Panginoon. No, ito po yung katibayan na bautismo ng banal na Espiritu. No, na ibinibigay ng bawat, no, sa bawat mananampalataya na pamapuspos tayong lahat sa banal na Espiritu ng Diyos. Kailangan po natin maranasan ito. Alam nyo, ako ganun din, experience ko, simula nung maranasan ko ito mga kapatid, talagang marami po ang mga na-transform sa akin. No, hindi lang po sa physical, no, na kaayusan, na physical, lalong-lalo na spiritual. Marami pong ibinibigay ang banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Maraming tinuturo. At higit sa lahat, yung transformation natin sa buhay ay talagang ipagkakaloob ng Diyos. Yan po ang kapangyarihan ng manifestation of the Holy Spirit, mga kapatid. No, sabi nga dito sa Mark 16:15, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumagawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. So sa Gawa 2:4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. So nakita po natin, meron pong kakaibang nangyayari, mga kapatid, during manifestation of the Holy Spirit in ancient Christian. Sa mga nauna, at alam natin sa mga nauna hanggang sa kasalukuyan ay kaya pong gawin ng ating Panginoon sa ating buhay ito. So ano po bang layunin nito, mga kapatid? Ito yung layunin na kasunod ng ating kaligtasan,
na bigyan ng Diyos ang bawat mananampalataya ng kapangyarihan at maging saksi para kay Hesus Kristo. No? Kailangan na magkaroon tayo ng kapangyarihan, na magkaroon tayo ng saksi sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya pala minsan, no, nakikita natin kahit mananampalataya, sinasabi natin na mananampalataya tayo, minsan mahina pa rin tayo sa Word of God. Mahina yung paghahayag natin, walang anointing. No, hindi sa power, hindi sa boldness. Bakit? Kasi hindi nagmamanifest ang Spirit ng Diyos sa atin. Kaya pala gusto ng Panginoon para magkaroon tayo ng boldness, tapang, no, magkaroon tayo ng kakayahan, magkaroon tayo ng anointing sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Yan ay mabisa. Sabi sa Hebrew 12, paano mararanasan na hayag natin ang kapangyarihan ng Diyos ay mabisa, makapangyarihan, pastor? O kung hindi naman lumalabas sa ating bibig, o hindi nakikita sa atin mga kapatid kung paano natin hinahayag ang salita ng Panginoon. Kasi kung titignan po natin sa gawa, no, simula kay Pablo, kay Peter, nung sila po ay mabaptize, no, sila po ay mananampalataya, mga leader na yan mga kapatid. Pero nung maranasan nila ang baptizing of the Holy Spirit, mas lalo po silang nagkaroon ng persistent, nagpursue po sila, no, talagang nagpumilit. No, sabi nga hanggang kamatayan. Yung nag-iba po yung mindset nila. Hindi lang yung sasabihin natin, tagahayag ako ng salita ng Panginoon. Ihahayag ko ang salita ng Panginoon. Hindi lang po ganon. Talagang pinipilit po natin. Talagang tinataas po natin sa ating buhay ang Panginoong Hesus Kristo. Tinataas natin yung kilos niya sa ating buhay. Tinataas natin ang ginagawa niya sa ating buhay. Nakakalungkot minsan, binless na tayo ng Panginoon mga kapatid, pero wala pa rin tayong pasasalamat. Binless na tayo minsan ng ating Panginoon, nakakalimutan pa natin siya. Bakit? Dahil po hindi nagmamanifest yung Spirit sa atin ng ating Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon na magmanifest sa atin ang Spirit niya. Sabi nga, dapat mag-resident sa atin yun, yung manifestation ng ating banal na Espiritu ng Diyos, ay talagang mag-manifest yan, mag-resident ng mag-resident yan. Kaya yan po ang kadahilanan na gusto ng Diyos na mag-manifest ang banal niyang Espiritu sa atin. Kasi pag sinabi kasi mga anak ng Diyos, pag sinabi mga mananampalataya, dapat others. Iba po tayo sa mga unbelievers, yung hindi po nananampalataya, hindi nagtitiwala, hindi naniniwala sa Diyos. Na-amaze po sila sa atin dahil yung mga ginagawa natin. Isipin mo, diba, nakakapagpagaling. In prayer, pinagaling. Talagang kung maririnig po talaga ng unbelievers yan, ma-amaze sila. Bakit iba? Pero lang naman tayong umiihi at dumudumi. Pero lang naman tayong tao, pero lang naman tayong humihinga, may hininga na binigay ng Diyos. Pero iba yung nagagawa nila. Sipin mo, through prayer lang. Nagagawa po natin na makapagpagaling, na may mga karamdaman. Bakit? Through manifestation of the Holy Spirit, mga kapatid. Ang manifestation in Spirit o in Holy Spirit, nagkakaroon po talaga tayo ng praying in Spirit. Dahil sinabi sa Romans 8, 26-27, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumadaing para sa atin. Sa paraang din natin kayang sambitin ang Diyos na siyang sumasaliksik o nananaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Wow, grabe. Isipin niyo po yun. Kung
Kung titignan po natin, hindi tayo pwedeng makapag-direct lang ng basta-basta kung yung ganang sarili lang natin ang kakausap sa Panginoon. Hindi po yan magkakakoneksyon. Kailangan po magkaroon tayo ng manifestation of the Holy Spirit. Yung manifest of the Holy Spirit. Kailangan po magkaroon muna tayo niyan para po maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya minsan pala nagpipray tayo, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Nagpipray tayo, sasabihin natin, Panginoon, sabi mo, pag nagpray ako sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ay pagkakaloob mo. Pero bakit nga hindi mo pinagkakaloob? Minsan nagtatanong tayo ng ganyan, bakit? Kasi po hindi nagmamanifest yung Spirit ng Diyos sa atin. Yung spirit ng sarili natin o yung spirit ng ibang spirit na sa baba, siya po baka ang nagmamanifest. Kaya dapat po malaman natin na talagang ang manifestation ng banal na Espiritu ng Diyos ay dapat manatili sa atin. Dapat mag-residence upang magkaroon tayo talaga ng intimacy relationship sa ating Panginoon. Kasi ang intimacy relationship o matalik na relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid, kailangan po yan. Hindi po mangyayari yan kundi sa pamamagitan ng manifestation of the Holy Spirit. Sabi nga kanina, sa manifestation of the Holy Spirit, no, talagang magkakaroon po tayo ng prayer. Isipin nyo, hindi tayo marunong manalangin. Kahit ngayon, hindi ka marunong manalangin, kapatid. Pero pag hiniling mo yung banal na Espiritu ng Diyos na siya mag-lead sa'yo, magugulat ka na lang, nananalangin ka na. Kaya tayong mga anak ng Diyos, mananampalataya, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo marunong manalangin. Dahil mahirap yun. Dahil anak tayo ng Diyos, malinaw na meron tayong Espiritu ng Diyos. Kaya dapat marunong tayo niyan. Kahit on the spot na sinabihan ka, kailangan kang manalangin. On the spot na sinabihan tayo, kahit isang words lang na mailabas ng bibig mo, pero galing sa puso mo, yan po ay turo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi kung yung sarili lang natin, kaya nga sabi dun sa Zechariah 4:6, no? Hindi sa pamamagitan ng ating lakas, not by might nor by power, but the Spirit from God. Ibig sabihin, kahit malakas pa tayo, kahit makapangyarihan tayo, hindi natin magagawa, hindi natin masasabi sa ating Panginoong Diyos ang talagang sasabihin natin na ikalulugod sa Kanya o ikatatanggap niya. Kasi po yan ay sa pamamagitan dapat ng banal na Espiritu. Isipin niyo po yun, sa prayer, tinutulungan na tayo ng banal na Espiritu. Kung hindi nagmamanifest ang Spirit ng Diyos sa atin, paano po tayo mananalangin? Ama. Mahirap po yun. Kahit mahaba pa yung panalangin mong sinabi, kung wala naman siyang power of the Holy Spirit, wala rin po, mga kapatid. Hindi na natin nararamdaman. Tayo na nga yung nagsasalita, hindi pa natin nararamdaman. Hindi lang po natin nararamdaman, hindi pa natin nare-receive, hindi pa natin natatanggap. Bakit? Kasi po kulang sa manifestation of the Holy Spirit. Ganon din, mga kapatid. Sa manifestation of the Holy Spirit, nagkakaroon tayo ng worship in Spirit. Kita nyo yung kanina? No, kung sino po yung nakaranas kanina kahit through online, through physical, through online, nararanasan po nila yung presensya ng ating Panginoon. Bakit? Manifestation of the Holy Spirit po yan, mga kapatid. Kumakanta lang tayo, tumutugtog lang tayo, tapos banda sa kalagitnaan, hindi na po natin alam, hindi na po natin nakokontrol kung ano po yung nararamdaman natin. Kung may iyak ka, o matutuwa ka, o whatever. Kasi ganun po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya gusto ng Panginoong Diyos mag-manifest ang banal na Espiritu niya sa ating buhay para sa pag-worship natin sa Kanya ay mabigyan natin siya, no, ng talagang kalwalhatian sa pag-worship. Hindi yung sumigaw, sagala. Diba? Sasabihin po, sumigaw, sagala. Hindi ka naman sumisigaw. Bakit? Yan po ay walang
manifestation of the Holy Spirit. Pag sinabi, sumigaw! Woo! Wow! Di ba bakit? Si David, kung paano siya nag-worship sa ating Panginoon. Sabi ng asawa niya, nasisiraan ka na. Dapat po ganun ang makikita sa atin. Pero hindi yung sirang-sirang ang kapatid. No, nasisiraan, it means, hindi mo naman ginagawa, nakikita nilang nagawa mo. Bakit? True worshiping God. True worshiping God. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Nagmamanifest ang kanyang banal na Espiritu sa atin para ma-worship po natin siya ng todo. Isipin niyo po yun. Kasi di ba minsan sa pagpe-praise and worship, kahit ikaw kumanta ka sa kwarto na lang, kakanta ka na, sumigaw, sagala, kahit malakas yung tugtog, ganun yung kanta mo. Wala. Kaya nga ako minsan pag nagkikitara, kahit minsan nag-iiba na yung mga chords, pero tuloy pa rin. Pero yung mga kumakanta, diretso pa rin mga kapatid. Bakit? Manifestation of the Holy Spirit. Leading ng banal na Espiritu ng Diyos. Yan po ang gusto sa atin ng ating Panginoon. No, yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sabi sa John 4:23-24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga ng mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sa isambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakalinaw na sinabi. Isipin niyo po, na kailangan pag nag-worship tayo, hindi worship na dead, hindi yung patay. Kailangan buhay na buhay. Pag-praise, praise. Pag-worship, worship. Dapat po ganun ang makita sa atin. Kaya alam niyo mga kapatid, pag nasanay kayo sa mga ganyan nang nagmamanifest ang Spirit sa inyo, talagang pag wala po siya, maboboring kayo. Ramdam nyo, kahit anong ginagawa nyo, nagluluto kayo, nagmamaniw kayo, o whatever you do, pag wala ang manifestation ng Holy Spirit, mga kapatid, wala. Kahit sa pagluluto, pag wala yung anong manifestation, hindi masarap ang luto. Totoo yan. Totoo po yan, mga kapatid. Kasi sino ba naman ang kumikilos sa atin? Sabi nga, kumikilos sa atin. Nakapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. So, ibig sabihin, siya po yung kumikilos sa atin pag tayo ay gumagalaw o nagtatrabaho o kung ano yung ginagawa natin, mga kapatid. Amen? Amen. Hindi lang po yun, mga kapatid. Pag nagmamanifest ang Espiritu ng Diyos sa atin, no, hindi lang po yung nagagawa mo ang lahat ng ating nabanggit, kundi nabibigyan ka pa ng extra gifts. Ayan. Gifts of healing, gifts of faith, gift of acknowledgement, no? Knowledge, wisdom, understanding. Yan po, binibigay pa yan ng banal na Espiritu sa atin. Kaya nga sabi ko lagi, maging gahaman tayo sa gifts o regalo ng banal na Espiritu. Huwag lang yung isa. Kaya ako, testimony ko mga kapatid, pagkatapos kong nabaptize ng banal na Espiritu, sabi nila, makakapagpagaling ka. So, dinisere ko po yan, mga kapatid. Through prayer. Dinisere ko po yan. Kaya nangyayari po yan. Kaya kahit sa online, sa mga devotion, pag nag-pray tayo, talagang kalooban ng Panginoon, sa pananampalataya ng may karamdaman, gagaling po siya. Marami na po tayo. Bakit? Kasi pinagkaloob yan ng ating Panginoon. Dahil gusto po natin na nagmamanifest ang Spirit ng Diyos sa atin. Yung healing na yan, yung knowledge na yan. Ako, sino ba naman ako? Natatayo dito na magiging pastor, na kaya kong gawin ang gawain ng isang pastor. Dahil po yan sa knowledge na binigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang wisdom. No, sa sobrang busy, ano yung gagawin natin para maitaas pa rin natin, talagang mag-glorify pa natin ang Panginoon. Wisdom yan. Kinakausap tayo ng Diyos, nagsasalita siya, mga kapatid. Ang dami niya pang ibibigay. Faith. No,
No, dati mababa lang ang faith ko, pero ngayon tumataas, tumataas, tumataas. Isipin niyo po yan. Sabi nga ni Ate Mila, yung annulment, tinetestimony ko bakit tapos na ako. Ngayon tapos na nga. Praise God. Kasi yung faith, yung faith natin, nakikilos ang Panginoon. Si Brother Ken, faith niya yan. Patuloy, isipin mo, sinong may karamdaman sa paa, tatamarin ka na pupunta ng church, mga kapatid, kahit may sasakyan. Kung wala kang faith, na kung di nagmamanifest ang Espiritu ng Diyos, hindi mo gagawin yun. Nakakamiss si Brother Ken. Kaya sabi nga, grabe ang Panginoon sa pagkilos niya sa aking buhay. Kahit nandun pa rin yung karamdaman na yun, pero yung sustain ng ating Panginoon through financial, iba pang mga bagay para sa kanyang patuloy na kagalingan, ipinagkakaloob ng Diyos. Bakit? Manifestation of the Holy Spirit. Nararamdaman niya po. Through prayer, nakita niyo po kanina. Hindi natin masabi na hindi nag-manifest ang banal na Espiritu sa ating kapatid. Amen? So, ganun po ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya gusto niya na mag-manifest sa atin, mga kapatid. Bilis ng oras. Pag nagmamanifest ang banal na Espiritu ng Diyos sa paghahayag, hindi natin ang oras. Tinignan ko 30 minutes na ako naghahayag. So, tingnan po natin, Tingnan po natin ang banal na Espiritu, yung ginagawa niya. Hindi natin mapipigilan, mga kapatid. Amen? Kaya panghawakan natin yan. Maniwala tayo. Kailangan natin paniwalaan. Kailangan natin i-desire na mag-manifest ang banal na Espiritu ng Diyos. Alam natin, meron tayong Espiritu ng Diyos. Dahil instant na binigay ng Diyos yan sa atin. But, sabi ko nga, merong indwelling, merong infilling. Ang indwelling instant, ang infilling gradually. So ngayon, ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa oras na ito, saan ka man naroroon ngayon, kaibigan mo, kapamilya mo, maging kaaway mo, ay nais ng Diyos na maranasan mo ang manifestation of the Holy Spirit. Kaya sabi ko nga, kayong nasa online, kung may private place kayo, talagang patuloy kayo na nagdi-desire sa puso nyo, na naka-open heart yan sa ating Panginoon. Praise God. Manifestation of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sige po, tayo po tumayo, mga kapatid.